Kumusta po ako? Si Dr. Jose de la Cruz. Bilang isang board-certified na manggagamot na dalubhasa sa kalusugan ng mga nakatatanda sa loob ng mahigit 3 dekada, inilaan ko ang aking karera sa pagtulong sa mga kalalakihan na harapin ang mga hamon ng pagtanda ng may sigla at dignidad. Ngayon, nais kong talakayin ang isang napaka-personal na paksa, isa na madalas ay nababalot ng katahimikan, ngunit may malaking epekto sa kalusugan ng mga kalalakihan habang sila ay tumatanda: ang masturbasyon o paglilibang sa sarili. Maaaring isipin ninyo na ito'y isang pribadong gawain na walang masamang epekto. Ito'y isang bagay na bihirang pag-usapan ng hayagan. Subalit, para sa hindi mabilang na nakatatandang kalalakihan, ang katotohanan tungkol sa masturbasyon ay may kaakibat na mga hindi inaasahang kahihinatnan na napagtatanto lamang kapag huli na ang lahat. Nagkaroon ako ng pribilehiyong makatrabaho ang libu-libong kalalakihan na nasa kanilang ika-60, ika-70 at maging ika-80 taon. Marami sa kanila ay malalakas, mararangal at masisipag na Pilipino, mga veterano ama at lolo, na lihim na ibinahagi sa akin ang kanilang mga alalahanin tungkol sa isang bagay na hindi nila kailanman inakala na makakaapekto sa kanilang kalusugan: ang masturbasyon. Ang maaaring ikagulat ninyo ay hindi ang mismong gawain ang problema. Ang issue ay nasa kung ano ang hindi na ipaliwanag tungkol sa kung paano nagbabago ang masturbasyon at ang mga epekto nito habang tayo ay tumatanda. Mula sa mga nakatagong panganib sa kalusugan at hormonal imbalance hanggang sa mga emosyonal na pattern at maging sa mga mapanganib na kasabihan na napupulot sa mga ordinaryong usapan, ang katotohanan ay kung ano ang maaaring ayos lang para sa inyo noong kayo'y 30 anyos ay maaaring tahimik na nagdudulot ng pinsala pagsapit ng 65. Sa mahalagang talakayang ito, ibabahagi ko ang 4 na kritikal na lihim tungkol sa masturbasyon na madalas nasanay nalaman ng mga nakatatandang kalalakihan mga dekada na ang nakalipas. Mga katotohanang maaaring nakatulong sa kanila na mapangalagaan ang kanilang enerhiya, mapanatili ang kanilang mga antas ng testosterone, mapalalim ang kanilang mga relasyon, at sa ilang pagkakataon, maiwasan pa ang mga komplikasyon sa prostate. Hindi ito pananakot. Ito'y batay sa aking palagiang naoobserbahan sa mga totoong kalalakihan na may tunay na panghihinayang. Manatili kayo sa akin dahil ang 3 lihim ay partikular na mahalaga. Ito'y isang bagay na maaaring hindi nabanggit kahit ng inyong sariling doktor at maaaring tahimik na nakakaapekto sa inyong puso, pagtulog at pangkalahatang pagkalalaki nang hindi ninyo namamalayan. Bago tayo lumalim pa, kung sa tingin ninyo ay mahalaga ang ganitong uri ng tapat at naaangkop sa edad na payong pangkalusugan, hinihikayat ko kayong mag-subscribe at i-click ang notification bell. Sa ganitong paraan, hindi ninyo mapapalampas ang mga susunod na payo na partikular na idinisenyo para sa inyong yugto ng buhay. Kung ang paksang ito ay mahalaga para sa inyo, pakitype ang oo sa mga komento. Kung hindi naman, itype ang hindi. Ang inyong feedback ay napakalaking tulong para mas mapagsilbihan ko kayo ng mas mabuti. Ngayon, simulan natin sa unang katotohanan.
Isa na hindi napapansin ng karamihan sa mga kalalakihan hanggang sa maramdaman na nila ang ilang taong pagod at pagkabigo. Unang lihim, maaaring maubos ng masturbasyon ang inyong enerhiya sa inyong mga huling taon kung hindi ninyo irerespeto ang mga hormonal na pagbabago na nangyayari pagkatapos ng edad 60. Noong kayo ay mas bata pa, ang orgasm ay malamang na parang isang kasiyasyang karanasan, mabilis, malakas, at madalas na sinusundan ng pakiramdam ng pagmamalaki o ginhawa. Ngunit iba na ngayon. Sa edad na 60, 65 o 70, hindi na kasing bilis bumawi ang inyong katawan. Nagbabago na ang inyong mga antas ng hormone. Natural na bumabagal ang produksyon ng testosterone at humahaba ang mga panahon ng pagpapagaling. Sa kabila nito, maraming kalalakihan ang nagpapatuloy sa masturbasyon nang may parehong dalas at tindi tulad noong sila'y nasa kanilang 20 o 30 anyos na walang kamalay-malay sa malaking epekto nito. Hindi lamang ito tungkol sa pakiramdam na medyo pagod pagkatapos. Para sa mga nakatatandang kalalakihan, ang madalas na ejaculation o pagpapalabas ng similya ng walang sapat na pahinga ay maaaring magdulot ng sunod-sunod na pisikal at emosyonal na pagkapagod. May mga lalaking pumupunta sa aking klinika na nagrereklamo ng patuloy na pagkapagod, kawalan ng motibasyon, pagiging makakalimutin, brain fog, at maging pagkabalisa. Madalas ay hindi nila naikokonekta ito, ngunit maaaring malinaw ang ugnayan ang kanilang mga gawi sa sexualidad ay hindi na angkop sa kasalukuyang kakayahan ng kanilang katawan. Para silang kumukuha mula sa isang reserbang enerhiya na mababa na. Sa bawat pagkakataon, para kang sumasalok ng tubig mula sa isang balon na hindi pa nagkakaroon ng pagkakataong mapunong muli. Ang kapalit nito ay maaaring malaki. Ang malalang sobrang pag-ejaculate ay maaaring lalong magpababa ng natural na antas ng testosterone na posibleng magpabilis sa proseso ng pagtanda. Maaari ninyong mapansin ang pagbaba ng lakas paglala ng kalidad ng pagtulog at humihinang pagnanasang sexual sa kapareha. Marahil ang pinakanakakadismaya ay ang unti-unting pagkawala ng inyong pakiramdam ng sigla bilang lalaki. Maaari kayong magsimulang magduda sa inyong enerhiya, sa inyong kumpiyansa, at maging sa inyong pagkakakilanlan. Nakalulungkot karamihan sa mga kalalakihan ay hindi matatanto na ang itinuturing nilang isang hindi nakapipinsalang paraan ng pagpapalabas ng tensyon ay tahimik na pala na unti-unting kumikitil sa kanilang sigla sa loob ng maraming taon. May mga pasyente akong nagbahagi na sila'y parang walang emosyon pagkatapos mag-masturbate, hindi dahil sa hiya, kundi dahil hindi na ito nagbibigay sa kanila ng anumang pakiramdam ng pagpapanibagong lakas. Pagkatapos nila sa halip na kasiyahan, wala silang nararamdaman o mas masahol pa, isang pakiramdam ng pagsisisi. Ito ang paraan ng inyong katawan para magbigay ng senyales na mayroong hindi tama, na ang gawaing ito ay hindi na gumagana para sa inyo tulad ng dati. Ang solusyon ay hindi naman nangangahulugang tuluyang itigil ang masturbasyon. Ito ay tungkol sa muling pag-aaral kung paano ito haharapin sa paraang nirerespeto kung nasaan na ang inyong katawan ngayon, hindi kung nasaan ito ilang taon na ang nakalipas.
Ang mga pangunahing prinsipyo ay moderasyon, pagpapagaling, at kamalayan. Ang masturbasyon ay dapat mag-iwan sa inyong pakiramdam na mas buhay, hindi pinatuyo. Dapat nitong bigyan kayo ng enerhiya, hindi ubusin ito. Kapag ginawa ng may kamalayan, maaari pa rin itong maging mapagkukunan ng sigla. Ngunit kapag ginawa ng parang demakina, maaari nitong tahimik na nakawin ang inyong lakas. At simula pa lamang ito. Ang susunod na pagkakamali na madalas gawin ng mga nakatatandang kalalakihan ay hindi lamang pisikal. Ito'y mental at madalas itong nagsisimula sa screen na marahil ay tinitingnan ninyo ngayon. Handa na ba kayong harapin kung paano maaaring binabago ng pornografiya ang inyong utak? Pag-usapan natin yan. Kung kasama ko pa rin kayo at nauunawaan ninyo ang mga paliwanag na ito, pakitype ang nauunawaan sa mga komento para malaman kung kayo'y nakikinig at mas malalim na nag-iisip tungkol sa inyong kalusugan. Ngayon, tuklasin natin ang ikalawang mahalagang katotohanan na kailangang maunawaan ng bawat lalaki. Ikalawang lihim. Ang pornografiya ay hindi basta-basta. Mas mabilis nitong binabago ang utak ng tumatanda kaysa sa inaakala ninyo. Sa loob ng maraming taon, ang mga nakatatandang kalalakihan ay pinaniwala na ang panonood ng kaunting pornografiya ay isang hindi nakapipinsalang paraan para makapag-relax, makatakas, o marahil ay mapunan ang puwang na iniwan ng isang malayong kapareha o pagkawala ng intimasya. Ngunit ang madalas na hindi nasasabi, ang hindi hayagang tinatalakay ng karamihan sa mga doktor ay ang utak ng tumatanda ay ibang-iba kung magproseso ng stimulasyon. Sa edad na 25, ang inyong utak ay may mas mataas na antas ng neuroplasticity, matatag na regulasyon ng dopamine, at mas mabilis na pagbawi mula sa sobrang stimulasyon. Gayunpaman sa inyong edad na 60, pataas ang parehong mga pattern ng sobrang pagkakalantad sa biswal, lalo na sa mga hayagang material, ay maaaring magdulot ng malalaking pagkagambala sa inyong nervous system, hormonal rhythms, at emosyonal na mga koneksyon. Ang modernong pornografiya ay partikular na idinisenyo para sakupin ang reward system ng inyong utak. Sa walang katapusang pagiging bago nito, mabilis na mga biswal at agarang kasiyahan, sinasanay nito ang inyong isip na magnasa ng mas matinding karanasan sa halip na tunay na koneksyon. At habang kayo ay tumatanda, ang inyong utak ay nagiging mas madaling maimpluwensyahan ng ganitong uri ng pagkondisyon. Nagkaroon ako ng mga pasyente sa kanilang huling bahagi ng ika-60 at ika-70 taon na natuklasan nilang hindi na sila tumutugon sa tunay na haplos, tunay na intimasya, o maging sa pagka-arouse ng walang tulong ng screen. Ang ilan ay nagkaroon ng erectile dysfunction na hindi pisikal ang pinagmulan. Ito'y psikolohikal, malalim na nakaugat sa isang sobrang na-stimulate na utak na hindi na kinikilala o tumutugon sa tunay na kasiyahan. Ang naging kapalit nito para sa kanila ay madalas na trahedya, pagkakahiwalay sa kanilang mga kapareha, lumalaking pakiramdam ng pag-iisa at kahihiyan na pumipigil sa kanilang mingi ng tulong. Isang lalaki, si Mang Carding, isang 72 taong gulang na retiradong bumbero,
ang umamin sa akin. Mahigit 2 taon na akong hindi nakakaramdam ng intimasya sa aking asawa. Akala ko'y dahil lang sa edad. Sabi niya, lumalabas pala na sanay ko ang utak ko na tumugon lamang sa mga pixel. Para sa ilan, ito ay maaaring umabot pa sa depression pag-iwas, sa pakikisalamuha at kumpletong pagkawala ng pagnanasa para sa mga tunay at nahahawakang kasiyahan sa buhay. At narito ang bahaging walang gustong umamin, hindi lamang ang inyong buhay sexual ang apektado ng pornografiya. Naaapektuhan nito ang inyong memorya, ang inyong kalooban, at ang inyong pagtulog. Sinasabotahin nito ang inyong kumpiyansa, ang inyong pakiramdam ng pagkalalaki, at ang inyong layunin sa buhay. Ninanakaw nito hindi lamang ang kasiyahan, kundi pati na rin ang inyong presensya sa sarili ninyong buhay. Iyan ang halaga. At habang mas matagal itong hindi napipigilan, mas nagiging mahirap itong baligtarin. Ang magandang balita ay maaaring gumaling ang inyong utak. Ngunit ang paggaling ay nagsisimula sa kamalayan, sa pagkakaroon ng kontrol sa kung ano ang ipinapakain ninyo sa inyong isip, hindi lamang sa inyong katawan. Kapag nagawa ninyo yan, isang kamangha-manghang bagay ang madalas na nangyayari, nagsisimula kayong makaramdam muli, kumonekta muli. At para sa maraming kalalakihan, doon nila sa wakas na pagtatanto kung ano ang matagal na nilang hinahanap-hanap. Ngunit kahit na itigil ninyo ang paggamit ng pornografiya at bagalan ang mga bagay-bagay, mayroong isang nakatagong panganib na hindi kailanman isinasaalang-alang ng karamihan sa mga nakatatandang kalalakihan. Ito'y nananahan sa loob mismo ng inyong katawan at mas malapit ito kaysa sa inaakala ninyo. Pag-usapan natin ang papel na tahimik na ginagampanan ng inyong prostate sa lahat ng ito. Ikatlong lihim, ang dalas ng ejaculation ay nakakaapekto sa inyong prostate, ngunit hindi sa paraang iniisip ninyo. Karamihan sa mga kalalakihang lampas 60 anyos ay nakarinig na ng ilang bersyon ng lumang payo. Kung mas madalas kang mag-ejaculate, mas malusog ang iyong prostate. Ngunit tulad ng maraming kalahating katotohanan sa medisina, ang realidad ay mas komplikado at mapanganib na hindi nauunawaan. Habang ang paminsan-minsang ejaculation ay maaaring makatulong na panatilihing malinis ang mga daanan ng prostate, ang palagiang sobrang stimulasyon, lalo na kung walang tamang pagpapagaling o kamalayan, ay maaaring humantong sa pamamaga, tensyon at pangmatagalang pinsala na hindi makikilala ng maraming kalalakihan hanggang sa huli na ang lahat. Ang inyong prostate ay hindi lamang isang simpleng balbula. Ito'y isang sensitibong organ na matatagpuan sa salubungan ng inyong mga sistema ng ihi, reproduksyon at nerbiyos. Habang kayo ay tumatanda, natural na humihina ang katatagan nito. Ang sobrang pag-stimulate dito sa pamamagitan ng madalas na ejaculation, lalo na kapag sinamahan ng isang laging nakaupong pamumuhay, hindi sapat na pag-inom ng tubig at mataas na antas ng stress, ay maaaring maging sanhi ng pamamaga paninikip at maging pamamaga ng mga tissue. Nakakita ako ng mga kalalakihan na nagkaroon ng chronic prostatitis, hindi dahil sa impeksyon, kundi dahil binaliwala nila ang nagbabagong limitasyon ng kanilang katawan.
Patuloy silang nagpursigi, hinahanap ang parehong ginhawa ng hindi namamalayan ang mga panloob na isyu na kanilang pinasisimulan. At ang kapalit nito ay maaaring malupit pagkaapurang umihi na gumigising sa inyo ng maraming beses sa gabi, isang mapurol na sakit sa ibabang likod o balakang na hindi kailanman lubusang nawawala, masakit na ejaculation o mahina o hati ang daloy ng ihi. Marahil ang pinakanakakatakot para sa marami ay ang hirap sa pagpapanatili ng erection dahil sa presyon sa mga pelvic nerves. Isa sa aking mga pasyente si Mang Lito, isang 65 taong gulang na dating kapatas sa konstruksyon, ay malinaw na sinabi ito, "Pakiramdam ko'y unti-unti akong nasisira sa ibaba at wala akong ideya kung bakit." Ngunit narito ang tunay na panganib, ang mga sintomas na ito ay madalas na dahan-dahang lumilitaw at madaling isantabi bilang normal na pagtanda lamang. Sa oras na seryosohin ito ng karamihan sa mga kalalakihan, ang kalidad ng kanilang buhay ay malaki nang nabawasan at sa ilang mga kaso, ang pinsala ay maaaring permanente na. Naaapektuhan ang pagtulog, nawawala ang intimasya at bumabagsak ang kumpiyansa, lahat dahil hindi nila naintindihan kung paano pangalagaan ang isang glandula na tahimik na nakakaimpluwensya ng malaki sa kanilang pisikal at emosyonal na kagalingan. Hindi ninyo kailangang katakutan ang ejaculation, ngunit kailangan ninyong respetuhin ang epekto nito sa isang tumatandang sistema. Ang moderasyon, sapat na pag-inom ng tubig, regular na pisikal na aktibidad at kamalayan sa pelvic area ay malaki ang maitutulong sa pagprotekta sa inyong prostate. At kung matagal na kayong nabubuhay na may discomfort, hindi pa huli ang lahat para gumawa ng mga pagbabago na maaaring magdulot ng ginhawa. Gayunpaman, kahit na maayos ang pisikal na kalusugan, may isa pang layer na hindi napapansin ng karamihan sa mga kalalakihan at wala ito sa katawan kundi nasa puso. Ang susunod na lihim ay magbubunyag kung bakit napakaraming nakatatandang kalalakihan ang nakakaramdam ng emosyonal na kahungkagan pagkatapos ng masturbasyon at kung paano ito babaguhin ng tuluyan. Kung kasama ko pa rin kayo at nakakakita kayo ng tunay na halaga sa mga paliwanag na ito, pakitype ang sumasang-ayon sa mga komento para malaman kong kayo'y nakikibahagi at nag-iisip tungkol sa inyong mga susunod na hakbang. Ngayon, sumulong tayo sa ika-4 at huling katotohanan na dapat marinig ng bawat lalaki. Ika-4 na lihim, ang emosyonal na kahungkagan pagkatapos ng masturbasyon ay hindi lamang nasa isip ninyo. Karamihan sa mga kalalakihan ay hindi pinag-uusapan ang bahaging ito, hindi sa kanilang mga kaibigan, hindi sa kanilang mga doktor, at madalas kahit sa kanilang sarili. Ngunit ito'y isang napakatotoong karanasan, yung tahimik at nananatiling kahungkagan na maaaring lumitaw pagkatapos ng masturbasyon, lalo na kapag ginawa ng nag-iisa dahil sa ugali o dahil sa kalungkutan. Para sa mga mas batang lalaki, ang pakiramdam na ito ay madalas na mabilis na lumilipas. Ngunit habang kayo ay tumatanda, ang emosyonal na epekto ay maaaring maging mas mabigat at mas makabuluhan. Narito kung bakit. Kapag kayo ay nagmamasturbate, ang inyong utak ay naglalabas ng isang halo ng mga kemikal. Dopamine para sa gantimpala, oxytocin
para sa koneksyon at prolactin para sa pagre-relax. Sa isang malusog at konektadong sexual na karanasan kasama ang isang kapareha, ang mga kemikal na ito ay kumakabit sa mga emosyon, haplos, presensya at intimasya. Ngunit kapag kayo ay nag-iisa at partikular, kung gumagamit kayo ng pornografiya, ang mahalagang koneksyon na iyon ay napuputol. Ang mga kemikal ay sumusulpot pa rin, ngunit wala silang madadapuan sa aspetong emosyonal. Mabilis silang tumataas at pagkatapos ay biglang bumabagsak. Ang pagbagsak na iyon ang madalas na nagiiwan sa inyong pakiramdam na hungkag hindi lamang pagod, kundi tunay na walang laman. Nakipag-usap ako sa 12 ng nakatatandang kalalakihan na naglalarawan ng parehong pattern na ito, isang sandali ng pagpapalabas ng tensyon na sinusundan ng katahimikan. Hindi isang mapayapang katahimikan, kundi isang hungkag na katahimikan. Nakahiga sila roon, marahil ay nakatitig sa kisame, nagtataka kung bakit hindi sila bumubuti ang pakiramdam. Ang ilan ay nakakaranas ng guilt, ang iba ay kalungkutan, at marami ang wala lang talagang nararamdaman. Hindi ito senyales ng kahinaan. Ito'y isang usapin ng chemistry. Ang inyong utak ay naghahanap ng tunay na koneksyon at hindi ito natatanggap. Ang naging kapalit nito sa paglipas ng panahon ay maaaring mapanira. Ang matagalang emosyonal na pagkakahiwalay ay maaaring humantong sa banayad na depresyon, kawalanggana, pag-iisa, at maging sa mga problema sa memorya. Maaaring umurong ang mga kalalakihan, huminto sa pakikipag-ugnayan sa iba, at mawalan ng interes sa pakikisama-tawanan at sa buhay mismo. May mga pasyente ako sa kanilang 70 taon na nagsasabi sa akin na ilang linggo na silang hindi nakayakap ng ibang tao, na ang tanging anyo ng intimasya nila ay ilang minuto sa likod ng saradong pinto na sinusundan ng isang buong araw na mas masama pa ang pakiramdam kaysa dati. At gayunpaman, hindi nila maiwan ang ugali, hindi dahil sa labis na pagnanasa, kundi dahil ito na lamang ang natitirang bagay na nagbibigay sa kanila kahit na panandaliang sensasyon. Ang ganitong uri ng emosyonal na pagkagutom ay unti-unting sumisira sa inyong pagkakakilanlan sa inyong kagalakan at sa inyong dahilan para bumangon sa umaga. Sa paglipas ng panahon, hindi lamang ito isang pasanin sa isip, nagiging pisikal ito. Mas kaunti na ang inyong pagkilos, mas kaunti ang inyong pagtulog, mas kaunti ang inyong nararamdaman. Iyan ang halaga. Ngunit hindi ninyo kailangang mabuhay ng ganyan dahil ang kamalayan ang unang hakbang tungo sa pagbabago. At ngayong nakikita na ninyo ang pattern, may kapangyarihan kayong baguhin ito. Maaari ninyong putulin ang siklo. Maaari kayong magsimulang makaramdam muli. Dadalhin tayo nito sa susunod na mahalagang bahagi ng paglalakbay na ito. Ano ang kailangan ninyong simulang gawin ngayon para mabawi ang inyong enerhiya, ang inyong kumpiyansa, at ang inyong pakiramdam ng koneksyon? Hayaan ninyong ipakita ko sa inyo kung ano ang itsura niyan. Ano ang kailangan ninyong simulang gawin ngayon? Ngayong nauunawaan na ninyo ang tunay na epekto ng inyong mga gawi, hindi lamang sa pisikal, kundi pati na rin sa emosyonal at hormonal panahon na para pangasiwaan ang inyong kalusugan sa paraang tunay na nirerespeto ang pagkatao ninyo ngayon, hindi ang batang kayo ilang dekada na ang nakalipas.
Nagsisimula ito sa isang mahalagang pagbabago sa kaisipan. Ang masturbasyon ay hindi na lamang tungkol sa pagpapalabas ng tensyon. Ito'y tungkol sa pagpapanibagong lakas. At kung hindi ito nagiiwan sa inyong pakiramdam na mas malakas, mas malinaw ang isip o mas konektado panahon na para baguhin kung paano ninyo ito ginagawa. Magsimula sa pamamagitan ng pagbibigay ng espasyo sa inyong sarili. Lumikha ng mga sandali ng intensyon sa halip na umasa sa bugso ng damdamin. Huwag lamang maghangad na matapos na agad ito. Sa halip huminto sandali at tanungin ang inyong sarili. Bakit ko ito ginagawa? Naiinip ba ako, stressed, nalulungkot, o tunay ba akong nakikinig sa kung ano ang kailangan ng aking katawan? Ang isang simpleng paghinto na iyon ay maaaring pumutol sa mga dekada ng automatikong pag-uugali. Palitan ang pagmamadali ng presensya. Kapag pinili ninyong magbigay kasiyahan sa sarili, dahan-dahan lang. Patayin ang screen. Gamitin ang inyong paghinga. Mag-focus sa sensasyon, hindi lamang sa stimulasyon. Matutong tunay na makaramdam muli, hindi lamang para matapos. Susunod, protektahan ang inyong enerhiya na parang ginto dahil sa inyong edad, ito'y tunay na mahalaga. Kung kayo ay nag-e-ejaculate araw-araw o kahit tuwing ikalawang araw, maaaring ninanakawan ninyo ang inyong nervous system ng balanse na lubos nitong kailangan. Subukang pagitanan ito. Bigyan ang inyong sarili ng 2 o 3 araw sa pagitan ng mga sesyon. Malamang na mapapansin ninyo ang higit na kalinawan ng isip, mas fokus, at sa maraming kaso, isang mas malakas na koneksyon sa inyong sariling katawan. Uminom ng mas maraming tubig, igalaw ang inyong balakang, at iunat ang inyong ibabang likod. Ang maliliit na pisikal na pagsasaayos na ito ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba sa kung paano gumagana ang inyong pelvic floor at prostate. Pakawalan ang hiya, ngunit akuin ang buong responsibilidad. Hindi ito tungkol sa pananatili sa pagkakasala. Ito'y tungkol sa pagyakap sa karunungan. Maging uri ng tao na nag-eebolusyon na hindi binabaliwala ang mga senyales na kinukuha ang kanyang natutunan at aktibong isinasabuhay ito. Dahil kapag sinimulan ninyong harapin ito ng iba, lahat ng iba pa ay magsisimulang magbago. Maaaring bumalik ang inyong kumpiyansa. Maaaring maging mas matalas ang inyong isip. At ang emosyonal na kahungkagan na iyon, nagsisimula itong maglaho, madalas na napapalitan ng isang tahimik na uri ng kapayapaan na hindi naramdaman ng maraming kalalakihan sa loob ng maraming taon. At kung nag-iisip pa rin kayo, kung mahalaga ba talaga ang alinman dito, kung sulit ba talaga ang pagsisikap, kung gayon ang susunod na ilang salita ay partikular para sa inyo. Dahil sa huling bahaging ito ng ating talakayan, nais kong iwan sa inyo ang isang bagay na higit na mahalaga kaysa sa teknik o siyensya. Ito'y isang katotohanan tungkol sa pagtanda na kailangang marinig ng bawat lalaki bago mahuli ang lahat. Tapusin natin ito ng matatag. Ang katotohanang kailangang marinig ng bawat lalaki bago mahuli ang lahat. Kung umabot kayo hanggang dito, hindi kayo tulad ng karamihan sa mga lalaki. Karamihan sa mga lalaking kaedad ninyo ay hindi kailanman tinuruan kung paano iakma
ang kanilang kalusugang sexual sa paglipas ng panahon. Madalas silang sinabihan na manahimik na harapin ito ng mag-isa, na tanggapin ang paghina bilang isang hindi maiiwasang bahagi ng pagtanda. Ngunit narito ako para sabihin sa inyo ang isang bagay na naiiba, isang bagay na natutunan ko mula sa mga dekada ng pakikinig, pag-oobserba at pagtulong sa mga kalalakihang tulad ninyo na mabawi ang akala nila'y nawala na. Nakita na ninyo ang katotohanan na ang masturbasyon, kapag hindi nauunawaan sa huling yugto ng buhay, ay maaaring umubos ng inyong enerhiya sa halip na magbigay lakas dito. Na ang pornografiya ay hindi lamang harmless na aliwan. Ito'y isang kasangkapan na maaaring baguhin ang takbo ng inyong utak na mag-iiwan sa inyong manhid at walang koneksyon. Na ang prostate na madalas na binabaliwala ay maaaring tahimik na magdusa dahil sa mga gawi na hindi ninyo namalayang nakapipinsala, at ang emosyonal na kahungkagan pagkatapos ng pagpapalabas ng tensyon ay hindi isang kahinaan. Ito'y senyales ng inyong katawan na nangangailangan ng isang bagay na mas malalim, isang bagay na totoo. Hindi lamang ito mga medikal na katotohanan. Ito ay mga aral sa buhay na hango sa panghihinayang at pagbabagong buhay ng libu-libong kalalakihan na sa wakas ay hinarap ang katotohanan tungkol sa kung paano nila tinatrato ang kanilang mga katawan at ang kanilang mga puso. Ngunit hindi pa huli para sa inyo. Malayo pa, dahil ngayon alam na ninyo. Ngayon, naiintindihan na ninyo na ang inyong mga huling taon ay maaari pa ring mapuno ng sigla, kalinawan, koneksyon at layunin. Ngunit posible lamang ito kung handa kayong huminto sa pagkilos ng parang demakina, kung magpasya kayong makinig sa inyong katawan ng may pagkamausisa sa halip na pagkabigo at ng may respeto sa halip na kahihiyan. Hindi ito tungkol sa pagsuko ng anuman. Ito'y tungkol sa pag-aaral kung paano gamitin ang inyong sariling enerhiya sa paraang sumusuporta sa kung sino kayo ngayon, mas may karanasan, mas may kamalayan, at mas karapat-dapat sa kapayapaan kaysa dati. Ang gagawin ninyo sa impormasyong ito ay nasa inyong mga kamay na. Maaari kayong bumalik sa mga lumang gawi, ipagpatuloy ang parehong mga pattern at baliwalain ang mga senyales. O maaari kayong pumili na gumawa ng kahit isang hakbang pasulong magdahan-dahan, huminga, maging mas may intensyon, mas konektado at mas buhay. Ang pagkakaiba sa pagitan ng lalaking nagsisisi sa kanyang mga huling taon at ng lalaking umuunlad sa mga ito ay madalas na nauuwi sa isang bagay pagkilos. Kaya't pakiusap, huwag nang maghintay. Huwag itong isantabi. Kakatanggap lang ninyo ng mga kaalaman na hindi kailanman natatanggap ng karamihan sa mga kalalakihan hanggang sa huli na ang lahat. Gamitin ito. Magsimula ngayon. Ang inyong katawan ay nakikinig pa rin. Ang inyong puso ay mahalaga pa rin. At ang inyong pinakamagagandang taon ay maaaring hindi pa lumilipas. Maaaring naghihintay lamang sila na kayo'y lubusang lumitaw. Ang pinakamahalagang aral sa buhay dito ay hindi kailanman huli para maunawaan ang inyong katawan, gumawa ng matalinong mga pagpapasya at bawiin ang inyong kagalingan anuman ang inyong edad. Ang tunay na sigla sa ating mga huling taon ay nagmumula sa pag-angkop ng may karunungan at pagtrato sa ating sarili
ng may respeto. Kung ang mensaheng ito ay tumatak sa inyo, mangyaring ibahagi ang inyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Marahil isang simpleng handa na akong kumilos o anumang pagninilay na maaaring mayroon kayo. Ang inyong kwento ay maaaring magbigay inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman tungkol sa malusog na pagtanda at mangyaring ibahagi ang mensaheng ito sa mga kaibigan kapatid o sino mang lalaki sa inyong buhay na maaaring makinabang sa mahalagang pag-uusap na ito. Suportahan natin ang isa't isa sa pamumuhay ng mas malusog at mas kasiyasiyang buhay.